Yan, so tayo ngayon ay nandito sa Barangay Luwal at habang ako ay nagdi-deliver ng mga parcel ay napansin ko na merong kakaibang makina na tumatakbo dito sa palayan. So pupuntahan natin at tatanungin natin kung kailan pa meron ditong ganito na makina sa Infanta. Sila daw ay taga Nakar, tinanong ko kanina eh. So nandito si Kuya. Yeah. Sir, okay lang po, videohan ko kayo. Kuha na po ng content sa agrikultura. Yeah. Kayo po ay taga? Yes, sa Kumun. Sa Kumun kayo? Ay kailan po tayo nagkaganitong makina? Ano pong tawag sa ganayan? Ay, siya ang may alamay sa Nakar yan. Sa Nakar po. Ay, sa ano po yan, proyekto ng DA ng Nakar? Oo. Ayos po han eh. Dapat dito sa Infante may ganayan na po kaya? Para wala pa akong nakikita. Wala pa han eh. Sa mas nauna pa ang Nakar han eh. Sa Nakar ay puro ganyan yung talukan. Ay mas ano bang mas maganda yung ganayan o yung mano-mano na pagtatalok? Medyo mahina lang siya pagka yung malambot ang putik. Yung sobrang lambot po han eh. Oo, dati medyo makunat talaga ang putik. Ah. Kasi yung floating niya, Medyo pag na gano'n, nasama yung lusak. Hindi natatabunan na yung ibang talok. May mga kasama. Bali yung mga pinupunla po diyan ay ano din han eh. Normal din na ganun na katulad ng ginagawa ng ganun tapos hinihila. Meron siyang tray. Per tray na han eh. Oo. Parang blokod-blokod siya. Oo. Din nilalagay sa Ay magkano naman po ang ano na yan, ang bayad? Ay per oras. Per oras din po yan. Hindi ko lang alam sa kanya kung magkano. Siya po ang ano han eh. Maganda rin po Ay malaki yung tip eh. Oo. Kapag 2 oras po eh. Kung ano ba, 200 ang oras eh. 400 lang han eh. Kung kukuha ng ng ito ay baka eh. mga 10 tao tatalok tas tig isang oras sila han eh. Ano din, laking maalwan din han eh kumbaga. Nakakatipid din sa mga expensive. Tapos sa yung mga syempre yung mga ganyan hindi naabot ng ay manuwano na puhan eh. Kaya dapat ay may kasama po talaga din han eh. Ayan, tayo ay tutuloy na. At tayo ay may di-deliver pang mga parcel pero nakakatuwa din dahil kahit papaano ay nagiging modern na yung technology natin pagdating sa pagtatanim ng ating mga pangunahing pagkain katulad ng bigas or palay. So yun lang mga ka-agri at maraming salamat sa inyong panonood. Meron na naman sana kayong hindi ko pa natatanong pala kung anong tawag sa ganayon han eh. Ay naging si Kuya sa part 9 Tatanungin natin. Kuya, anong tawag sa ganayan pala? Ano pong tawag? Okay, natawagan ni makina pantalok. Ay sige. Ay magkano ka? Ayun, rice transplanter. Ayun. So usually nakikita natin sa Japan may mga ganun sa Japan, sa Taiwan. Pero ngayon ay meron na din sa atin sa Pilipinas. Yan, malaking tulong din sa mga magsasaka natin. Ay, kuya magkano ang niyan? Per hour? Pala. 130. 130 daw po per hour. Ay, ating interviewin natin si Kuya tabi. Pagkakataon na natin to para malaman natin yung nila. Kuya, so ang per hour po niyan pag sa Nakar ay 130. Pagka dito member ng ng asosasyon 130 po. Pero pagka hindi po member Hindi ko pa po alam sa aming pangulo. Ay yung tinatalokan nyo dito ngayon ay member ninyo yan? Hindi po. Ay usap ng magkapatid. Ito kuwan. Pero pag dito sa Infanta Andala, gagastos kami ng krudo sa traktor at isasakay ito. Kaya medyo mataas ang bayad. Hindi pa namin napapagmitingan ay. Oo. So, kung may tinatry lang po dito sa amin sa Infanta. Subukan na yan. Ganyan nga sa matong dapog dito. Medyo malambot po ang lupahan kaya medyo nahihirapan. Susunod yung dapog pa baba. Oo. Ay, anong mas maganda? Yung ganayan po o yung mano-mano? Sa palagay ninyo? Parehas lang. Pareho lang. Pero sa naman, sa gastos minus naman talaga. Malaki. Oo. Saan di parehas din. Oo, syempre. Pero yung pagitan niyan kuya, katulad din nung natin, yung maluwang ito. mas maluwang yan. Masusun, pero yung pabalagbag ay
Medyo, makitid. makitid. Ah, Makitid lang ito eh. Ayun ay, ano natin ay 8 Gs. 8 Gs. Medyo ano yan, ibig sabihin mas maraming maitanim pagka ganun. Ano eh? Hindi naman naguhuli, paras lang. Parehulaan din. Kailangan di bawas pa sa gastos. Tapos yung mga punla ninyo parang ano hani? Ano yan, seedling na hani or naka ano? Naka-tray. Naka-tray yun. Eh, pwede naman sa ano, sa ganito. Oo. Eh, diskarte lang. Bali yan po ay proyekto ng DA sa Nakar hani. Yan ay galing sa ano, saang bansa po kaya? Nila o dito gawa din lang sa Pilipinas dito sa atin. Baka Malaysia. Malaysia ayan hani. Pang ibang nakukuha nating traktor dito galing ng ano, dito rin lang. Minsan ay depende rin. Ano iba? Manda po. Maya ulit hani. Ay, yung mga ganyan, saan galing iyan? Alin ito? Ay, mga punla ninyo. Ay kami ang simula nito. Ay, kumagaman ay pagka magkaano kay sa inyo ng punla o ano? Ay, Sa may-ari. Sa may-ari. pwede din naman to sa palayan din na kahit wala kang tunig. Kahit walang tarihan, hihilapin lang na magandahan eh. Hindi, may plastic na kinanalagay. So hindi talaga siya direct na nakaano sa lupa. Hindi siya direkta sa lupa. Para yung ugat ay anuhan eh. Hindi masyadong Oo. malalim. Anong tatak ng motor ay TYM? Galing sa Malaysia kuya han eh. Hindi ko lang siguro. Di pa sigurado. Pero pang galing minsan doon, message pa. Minsan Japan han eh. Kung saan nakakamura. Oo. Arset ang umakan nito. Sige po, salamat po. Ako itutuloy na. Ay ako po yung taga Langgas. Ay ako lang po yung tinignan ko lang, in-interview ko lang ng ano at nakakatuwang ano sige po. So yun daw, bali ang rate daw nila ay member ng association nila sa Nakar sa Palayan ay nasa 130 per hour. So galing kasi siya sa Nakar, so yung transportation ng ano nung makina ay maliit lang yung ano, yung gastos. So pagdadaling kasi sa Infanta, gagastos ng crudo, so mas malaki. Ayan. So yun lang, at sana may natutunan kayo. Rice transplanter ang tawag doon mga kagri. Ayan. So yun lang, at update ko kayo sa mga susunod na videos natin. Maraming salamat po.